Congratulations sa mga Facebook winners natin, yung mga sumali sa ating palaro. Nanalo kayo ng gabay medalyon. 5 winners, 5 gabay medalyon. Congratulations kay Ivan, kay Angelo, kay Rodel, kay Gilly at kay Nina. Mga kabayan, huwag kayong mag-alala kasi palagi tayong merong paraffle sa ating Facebook page. Kung interesado kayo, antayin nyo lang yung mga post. I-follow nyo ang ating Facebook page, nandito yan. At para sa mga winners, antayin nyo na lang mga kabayan, darating na ang gabay medalyon sa inyo at sana gawa din kayo ng reviews pagdating sa inyo ng product. Maraming salamat mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mateo, taong 1975. Bataan. 20 taon. 20 taon na kulong si Mateo. Hindi lamang sa rehas kundi sa pangalan, reputasyon at sa alaala ng isang kasalanan na hindi niya kailanman matakasan. Kahit hindi niya ito ginawa, sa edad na 38, lumaya na siya sa isang mundong walang awa at hindi mapagpatawad. Wala na ang mga magulang. Walang kaibigan, asawa o pamilya. Wala kahit isang kaluluwa ang sasalubong sa kanya pabalik sa sibilisasyon. Sa bawat lugar o mukhang madadaanan, agad siyang tinitignan ng mga ito. Mapanghusga, kagad iniiwasan ng mga tao. Hindi masiguro kung dahil ba ito sa takot o hindi naman pangungutya. Puno ng mga peklat, pasa at mga sugat ang balat dahil sa pakikipagsapalaran sa bilangguan. Ganun pa man, malakas at matipuno ang pangangatawan ng binata dahil sa madalas na pag-iensayo at pakikibaka. Huwag ka dyan anak, baka mapano ka. Isang kriminal, salot sa lipunan, may nakalaya na namang halimaw sa bayan. Ito ang mga naririnig ni Mateo habang dumadaan. Gayon pa man hindi na ito binigyan ng pansin. Lalo na't alam niya sa sarili na mas maingay ang lata kung wala itong laman. Mas mapanghusga ang mga tao, lalo na kung hindi alam ang tunay na kaganapan. Bago pa man naging bilanggo si Mateo, isa lamang siyang normal na bata, pinanganak sa ibabang bahagi ng lipunan, sa isang lugar na walang pangalan sa mapa, kung saan ang gutom ay normal at ang mangarap na makalaya sa kahirapan ay tila milagro na lamang. Sa murang edad na 5 taon, namulat na kaagad sa pagmamalupit ng mundo si Mateo. Maagang namatay ang ama na nagtatrabaho sa pabrika. Naaksidente ito at imbis na makakuha ng hustisya o tulong, tila sinisisi pa ng kumpanya ang ama dahil nabawasan sila ng kita sa pagkamatay nito. Walang kompensasyon, walang hustisya, walang katarungang natanggap ang mahirap na pamilya mula sa kamay ng kumpanya na malugod pinagsilbihan ng ama. Ang kanyang ina ay isang sakiting may bahay. Dahil sa kondisyon nito, hindi niya kayang magtrabaho kahit simpleng nabada o kahit gawaing bahay. Bukod pa rito, kailangan ng ina ng gamot upang mabawasan ang sakit na nararamdaman. Sa murang edad pa lamang, siya na ang naging haligi at ilaw ng tahanan. Siya ang nagtatrabaho, nagtitiis at tahimik na lumalaban para sa kinabukasan. Ang nag-iisang dahilan kung bakit bumabangon araw-araw ay ang bunsong kapatid na babae, si Elise. Palangiti ang batang ito at mukhang may patutunguan pa ang buhay. Kaso nga lang katulad ng ina, mahina ang katawan at sakitin ng bata. Palaging nilalagnat. May sakit sa baga na unti-unting umuubos sa hininga. Ngunit hindi katulad ng ina, si Elise ay palaban. Sinisikap niyang gumaling, mag-ensayo at kumain ng masustansya kahit wala silang pambili. Kahit papano, dahil sa buti at ganda ng bata, may ilang mga residenteng nagkukusang tumulong sa kanya.
Alam ng batang ito na kailangan ng tulong ng kuya. Kaya naman kahit hindi makatulong ng pinansyal, ayaw niyang maging pabigat. Katulad ng ina na tila matagal nang sumuko sa buhay. Inaalagaan ni Elise sa tahanan ang ina at siya din ang nag-aasikaso sa kuya na nagtataguyod sa pamilya sa loob ng ilang taon. Kuya, nakauwi ka na? Ito po pinagandaan kita ng pagkain. Wika ni Elise. Oh, saan naman to galing, Elise? Hindi pa kita nabibigyan ng pera. Pero mukhang masarap to Nakakagutom. Tugon ni Mateo. Galing po yan kay Mang Berto, kuya. Yung kapitbahay po natin. Ganun ba? Bakit po? May problema ba? Parang napapadalas kasi yung tulong ni Mang Berto Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, di ba? Basta kung meron, magsabi ka kaagad. Ikaw naman, kuya, nagmamalasakit na yung tao. Pinag-iisipan pa natin ng masama. Hindi naman sa ganun, Elise. Medyo iba yung nararamdaman ko sa matandang yan Pero kung wala ka namang napapansin kakaiba, di mabuti. Basta mag-ingat ka palagi Lalo na, ikaw lang ang naiiwan dito sa bahay. Alam mo naman si nanay, may sakit na yan. Opo, kuya, huwag kang mag-alala. Sige na po, kain na tayo. Isang araw, habang papauwi galing sa isa pang trabaho, napansin ni Mateo na may kaguluhan sa eskinita na palaging dinadaanan. Doon nalaman na merong holdapan na naganap. Hindi na masyadong binigyan ng pansin, lalo na't hindi naman sangkot. Lalong-lalo na, mas marami pang importanteng bagay na kailangang asikasuhin. Akala ni Mateo, isa lamang itong normal na masamang balita na palagi namang nangyayari sa lugar. Pero lumipas ang ilang araw, nagpatuloy ang ganitong balita. Talamak na ang holdapan at hindi matunton ng kapulisan kung sino man ang salarin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napag-alaman ni Mateo na kakilala niya ang mga holdapper. Nahuli ang mga dating kaibigan, si Dantes at Derek, na nagkakalat ng isang bag na halatang hindi nila pagmamay-ari. Isang bag na pambabae. Nagpatay mali siya man ng binata. Dali-dali itong umalis. Pero agad siyang nakita ng mga ito. At saan ka pupunta? Wika ni Dantes. Halatang halata pa sa boses na wala na sa katinoan. May nagamit na bagay na hindi dapat. Masamang gamot. Oo nga, ano? Ay, teka, si Mateo pala yan, Dantes. Kaibigan natin yan. Si Dantes at Derek, parehong gumagamit ng bawal na gamot. Ay, oo nga no. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Mateo. Mukhang may nakita ka. Wala ako nakita, napadaan lang ako. Di ba't nangangamusta lang din naman sa inyo, kaya nga ako lumapit Palusot ni Mateo. Kung sa bagay, oo nga naman. Ganon din naman kami sa'yo, kinukumusta ka lang namin, di ba Derek? Wika ni Dantes. Tulad ni Mateo, ayaw nilang masangkot sa isa't isa. Pero iba si Derek. Huwag na tayong magmaang-maangan, mga pare. Alam nating lahat na nakita mong ginagawa namin. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Tandaan mo to, pare, Alam namin kung saan kayo nakatira. At sakay kumusta mo ako kay Elise. Habang tumatagal, parang gumaganda siya lalo Hindi na sumagot pa si Mateo. Napakuyom na lamang ang kamay. Pilit nagtitimpi. Bagamat gustong-gusto niyang suntukin ng mga ito. Bukod sa wala na sa katinoan ng dalawa, napansin niya ang patalim sa bulsa ni Derek. Kaya't minabuti niyang wag na lamang lumaban, magdoble ingat sa mga susunod na araw. Pag-uwi ng tahanan, nagpasya si Mateo na lumipat sila ng tirahan. Bagamat hindi sigurado kung saan, ipinaalam niya kaagad kay Elise ang plano, lalo na't habang tumatagal, mas nagiging delikado ang kanilang kinaroroonan.
Kahit natutol na sana ang dalaga, napagtanto nito, nag-aalala lamang ang kuya kung kaya't anuman ang magiging desisyon, susundin niya lamang ito. Lumipas ang ilang araw, nakahanap na ng ibang matitirahan ng pamilya. Dala-dala ang isang banig at kakaunting gamit. Nagsimula silang muli. Hindi man ganong kalayo, sapat naman ang distansya nito sa dati nilang tinitirahan. Malayo sa kinaroroonan ng mga dating kaibigan, si Dantes at Derek. Kaso nga lang, kahit anong iwas ni Mateo, gulo ang nakakahanap ng paraan upang lumapit sa kanya. Isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon, muli na naman niyang nakita ang dalawa. Limpak-limpak na pera ang hawak. Kitang-kita mismo ang mga pinagbabawal na gamot sa harap nito. Agad ding dumating ang mga kapulisan na pagkamalang sangkot si Mateo sa pangyayari, lalo na't kilala niya si Derek at Dantes. Hindi na nagtanong pa ang mga ito. Hindi na nag-imbestiga. Agad lamang siyang dinampot at kinulong. Kahit ilang beses magpaliwanag, ilang beses patunayan na hindi siya sangkot sa ilegal na aktibidad, lahat ng panawagan at hinanaing napunta lamang sa mga tenga na hindi marunong makinig, tila mga taong walang pakialam sa katulad niya. Ilang araw nang makulong si Mateo, nagpasalamat ang binata na natuntun siya ng kapatid. Pinaglaban ni Elise, matino ang kuya. Pero tulad ni Mateo, hindi rin pinakinggan ang mga hinanaing. Para sa kanila dahil konektado, magkakilala at naroon ang binata sa lugar, sapat ng ebidensya upang makulong ang kapatid. Ilang beses sumubok si Elise. Ginawa ng bata ang lahat upang maitaguyod ang sarili. Ang may sakit na ina, pati na rin ang kuyang kinulong ng walang kasalanan. Nanlimos ang bata, nagmakaawa sa mga dumadaan at nangingi ng tulong. Ngunit sa mundong hindi pinapansin ang mga may hirap na katulad nila, ang hustisya hindi para sa kanila. Kalaunan nagkasakit na si Elise. Sa pagod, sa gutom, sa kawalan ng tulong mula sa mga tao sa paligid, pati na rin sa kanilang lugar. Ilang araw habang nasa presinto upang kumustahin ang kapatid, inatake na ang dalaga ng sakit na matagal nang pilit tinatago. Isinugod siya sa ospital ng mga kapulisan, ngunit dahil walang pambayad na panggamot, hindi inasikaso ng ospital si Elise. Kalaunan, namatay siya. Binagsakan ng langit at lupa si Mateo ng araw na yun. At ng mga oras na yun din, hindi lamang si Elise ang namatay, kundi pati na rin ang pananampalataya niya sa tao at sa mundo. Hindi na alam ng binata kung ano ang nangyari sa kanilang ina. Hindi rin niya alam kung nailibing ba ang kapatid. Ang alam lang niya, sa loob ng 20 taon, ikinulong siya ng walang kalaban-laban. Namatay ang nag-iisang mahal niya sa buhay at tila wala nang saysay pa kung pagpapatuloy niyang manatili sa mundong ito. Gayunpaman sa loob ng bilangguan, naging matatag si Mateo. Katulad ng puso na naging bato, ang pangangatawan ay tumigas din sa labis na pag-iensayo at pakikipaglaban sa kapwa pareso. Hanggang isang araw, makalipas ang 2 dekada, dumating na rin ang araw na hindi niya inaasahan, ang araw ng kalayaan. Pero nakatatak pa rin sa isipan ni Mateo na ang mundong ito ay walang hustisya, walang awa at walang kabutihan ang mga tao. Nang makalaya, naging palaboy ang dating 18 anyos na binata na ngayon ay 38. Kung saan-saan siya natutulog. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng tulay, sa mga lumang karton. Bagaman kumakalamang sikmura, ni minsan hindi ito nanlimos. Alam niya kasi na wala kahit sino ang magmamalasakit lalo na sa isang katulad niya. Ilang linggo ang lumipas. Nagpapalaboy-laboy si Mateo.
Sa basurahan kumukuha ng makakain at kung saan-saan pa natutulog. Dahil sa ingay ng paligid, hindi tumigil sa paglalakbay si Mateo. Naghahanap ng lugar na tahimik, hindi upang manirahan, kundi upang mamahinga. Naging masahol at malungkot man ang pamumuhay. Kahit sa huling hantungan sana makatikim man lang ng ginhawa at kapayapaan. Nais niya nang tapusin ang paghihirap. Para sa binata, sapat na sigurong mawalan siya ng pamilya. Namatay ang kapatid. Namatay ang ina habang nasa kulungan. Ilang dekada siya sa loob sa kasalanang hindi ginawa. Hanggang isang gabi, habang tinataboy siya ng ulan at gutom, narating niya ang isang lugar na hindi nakikita sa mapa. Ang bayan ng De La Luna. Isang liblib na bayan sa kabundukan sa gitna ng Quezon, napapaligiran ng mga kakawyan, mga halaman at ilog na rumaragasa. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nakaramdam ng matinding ginhawa si Mateo. Bumagsak ang katawan sa lupa at sa ilalim ng puno. Sa mga ugat nito, sa kauna-unahang pagkakataon, doon nakatulog ng mahimbing ang binata. Ang kasarapan ng tulog ay naudlot. Nang makaramdam ng paulit-ulit na pagtapik sa braso. Ilang beses hindi pinansin, pero dahil sa kakulitan, wala nang iba pang nagawa si Mateo kundi tignan kung ano nga ba ang gumugulo sa kapayapaan. Psst! Anong ginagawa mo dyan, Manong? Gumising ka nga, hindi tutulugan. Wika ng isang babae. Hindi umimik si Mateo. Pilit niyang pinipikit ang mga mata, pero hindi tumigil ang babae. Manong, ano ba? Umuwi ka na sa inyo, ha? Sigurado nag-aalala ang pamilya mo sa'yo. Ano ba? Bakit mo ba ako ginigising? Inaano ba kita? Mukhang dayo ka yata dito, Manong. Bawal matulog sa labas. Maraming ligaw na hayop dito. Baka paggising mo, wala na yung binti at braso mo. Umuwi ka na sa inyo. Wala akong pamilyang uuwian tulad ng sinasabi mo at hindi ako taga rito. Dayo ko. Kung nadudumihan ka sa akin, yun ang sabihin mo. Hindi yung nagkukunwari ka pa. Hayaan mo na ako matulog dito kahit ngayong gabi lang. Bukas sa bukas aalis ako. Kaya kung pwede ba, tumigil ka na. Mararamdaman sa boses ni Mateo ang pinaghalong pagmamakaawa at lungkot. Hindi kaagad nakapagsalita ang dalaga. Nakaramdam ng konsensya. Kung gusto mo, Manong, may lugar sa bahay namin kung saan ka pwedeng matulog. Pero hindi kita pipilitin. Kung gusto mo lang naman. Hindi na. Alis din ako pero maya-maya na. Kaya kung pwede ba hayaan mo ako matulog para may lakas ako maglakbay. Ako na nakikiusap sa'yo, Iya. Tigilan mo na ako. Unti-unti nang nainis si Mateo sa kakulitan ng dalaga. Ako na nagmamakaawa sa inyo, Manong. Sumama ka na lang sa akin. Siguradong seguridad mo kapag nasa tahanan ka kaysa dito sa labas kahit ngayong gabi lang. Sinabi ng Hindi natuloy ang sasabihin ni Mateo. Kumulo ng malakas ang sikmura. Huwag ka mag-alala, paglulutuan ka namin. Marami kaming nakandang pagkain sa bahay. Baka masayang lang kung walang kakain eh. Sa hindi malamang dahilan, sumama na lang si Mateo. Hindi sigurado kung dahil ba ito sa gutom, dahil wala ba itong matutulugan, o hindi naman kaya wala naman kasing mawawala kahit ano pa ang pasya. Habang naglalakad, maraming nakasalubong na iba pang residente ang dalaga. Lahat ng mga ito ay nakangiti. Binabati sila. Ang iba ay nangangamusta pa. Ngunit si Mateo, hindi maalis ang mga mata sa lupa. Tila nanliliit sa sarili o hindi kaya naman nahihiya. Gayunpaman, kahit ganito ang nararamdaman at hindi kaaya-aya ang itsura, naramdaman ni Mateo ang init ng pagbati ng mga residente. Tila malugod siyang tinatanggap ng bayang iyon na siyang hindi inaasahan ng binata. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakbay, narating na ang tahanan ng dalaga.
Isang katamtamang laki ng bahay. Kumpleto ang mga silid. May bakurang punong-puno ng mga pananim at bulaklak. May mga alitaptap sa paligid. Bagamat madilim na at gabing-gabi, tila punong-puno ito ng buhay. Kagad silang sinalubong ng mag-asawa, si Aling Des at Mang Tano. Ang mga magulang ng dalaga, bagamat bahagyang nagulat, kagad tinanggap ng matatanda ang bisita ng anak. Inalok na mga bagong damit, malinis na tubig at inasikaso ng maayos. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas sa mga labi ni Mateo ang salita na matagal nang hindi ginamit. Maraming salamat po. Ay, huwag ka mahihiya, iho. Ito pa, mukhang kailangan mo nito. Wika ni Aling Des. Naglabas ng baul ang matandang babae, puno ng malinis na tubig. Inaalok si Mateo na maghugas ng kamay bago kainin ang mga hinanda. Oo nga, iho. Kumain ka ng marami, ha? Kung kulang pa, marami tayo sa likod. Magsabi ka lang. Wika ni Mang Tano. Bagamat nahihiya, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mateo. Kumuha ito at kumain. Ngunit dahan-dahan lamang, tila pagpapakita ng pagrespeto sa mga tao na malugod siyang tinanggap. Nga pala, Luna, bakit ngayon lang namin nakita ang kaibigan mong ito? Tignan mo ang itsura niya. E di sana matagal na natin siyang natulungan. Pasensya na po, Nay, pero kakarating niya lang po eh. Hindi siya taga rito. Wala na po siyang pamilyang inuuwian, kaya dito ko po siya dinala eh. Ganun ba? Mabuti pala ikaw ang unang nakakita sa kanya. Dito mo siya pinatuloy. Pasensya na po. Huwag kayong mag-alala. Mamaya po, aalis na rin ako. Nahiya si Mateo nang marinig ang usapan. Ano ka ba, iho? Kahit dito ka na matulog. May iba pa kaming kwarto na pwede mong tulugan. At saka hindi ba na ipaliwanag sa'yo ng anak namin? Delikado dito. Lalo na ngayong gabi at sa isang katulad mo. Napansin ni Mateo sa tono ng pagsasalita at itsura ng matanda. Merong kakaiba. Basta sinabihan ko na rin po siya na dito na lang matulog. Gano'n naman pala eh. Ano pang inaantay mo dyan, iha? Ihatid mo sa kwarto. Hindi na nagaksaya ng oras ang pamilya. Agad niyang dinala sa isang silid. Malinis, maaliwalas at malawak. May kama at puno ng kagamitan. Sigurado po ba kayo na dito niyo ako papatulugin? Parang ako na po yung nahihiya eh. Lalo na hindi niyo na ako kakilala. Bakit sobra niyo naman po ko asikasuhin? Ano ka ba talagang ganito sa amin, no? Galing na sa'yo mismo, di ba? Wala ka ng pamilya na uuwian. Kahit papano, tulong na namin to sa'yo. Sige na, matulog ka na dyan. Pagsarado ng pintuan, halo-halo ang mga emosyong nararamdaman ni Mateo. Bagamat nahihiya, may halong tuwa ang nararamdaman. Ngunit sa likod ng isipan, hindi niya maiwasang magduda kung bakit gano'n na lamang ang pagtanggap sa kanya. Tila may mali sa sitwasyon. Dahil sa matinding pagod sa ilang linggong paglalakbay, hindi na nakapag-isip pa ng tuluyan ang binata, kagad na itong nakatulog. Kaso nga lang, madaling araw palang madilim na ang paligid. Hindi mawari ni Mateo kung bakit bigla na lang siyang nagising. Wala namang ingay o kalampag, ngunit parang may nais sabihin ang katawan. Habang simple at dahan-dahan itong bumababa, narinig niya na nag-uusap ang pamilya. Aakyat sana muli ang binata dahil ayaw niyang makisali o mangialam sa mga ito. Pero natigilan si Mateo dahil siya ang pinag-uusapan. Hindi man niya narinig ng buo ang pinag-uusapan, may mga ilang salita siyang narinig. Kunin, kailangan, bago pa makuha ng iba. Ito ang mga salita na paulit-ulit na pumapasok sa isipan ni Mateo nang makabalik na siya sa kwarto. Ano ba yun?
Ano bang ibig sabihin nun? Kinabukasan. Pagsikat ng araw, kaagad hinanda ni Mateo ang sarili sa muling paglalakbay. Bagamat sandali lamang siyang nakatira sa bahay na ito, tila nakaramdam na kaagad ng kirot sa puso na tila ba ayaw nang umalis. Pagbaba, sinalubong siya ng pamilya. May mga pagkaing nakahanda. Doon niya napag-alaman na si Aling Des pala ang nagmamay-ari ng isang maliit na karinderya, kaya marami itong pagkaing nakain. O iho, nariyan ka na pala. Halika muna dito, magapunan ka. Wika ni Aling Des, sabay turo sa pagkainan kung saan may 4 na platong nakahain. Oh, nariyan ka na pala. Halika muna dito at mag-agahan. Wika ni Aling Des, sabay turo sa pagkainan kung saan may 4 na platong nakahain. Napansin ni Mateo na may kakaiba sa pamilya. Bukod sa mga hindi pangkaraniwang gamit sa bahay, tulad ng mga kahoy, bato na may mga nakaukit na simbolo, napansin din niya, hindi kumakain ng bawang ang mga ito. Matapos kumain at magpasalamat ng lubos, napansin ni Mateo si Mang Tano. Dali-dali siyang lumabas at tinulungan ang matanda na isa palang panday. Aba, malakas pala ang katawan mo, iho. Mukhang magaling ka magpanday. Matanong ko lang, may pupuntahan ka na ba? Wala po, Mang Tano eh. Bakit po? Kung gusto mo, tulungan mo na lang ako dito. Ayan ay kung ayos lang sa'yo. Sumama si Mateo sa matanda papunta sa bayan upang kumuha ng ilan pang kagamitan. Napansin ng binata na tila lahat ng nakakasalubong nila ay nakangiti. Magalang, karamihan ay bumabati sa kanila. Hindi mapigilan ni Mateo itanong sa matanda, lalo na't sa kanyang karanasan, tanging panghusga, panglalait o pagsasabi ng hindi maganda ang natanggap. Normal yan dito sa amin, iho. Lahat ng tao ganyan, kaya masanay ka na. Pagdating sa tahanan, habang tahimik na nagliligpit si Mateo ng gamit, muli siyang kinausap ni Aling Des. May lambing sa tinig ng matanda. Hindi mapilit pero puno ng malasakit. Kung sakaling magbago ang isip mo, anak, o dumating ang panahon na wala kang ibang mapupuntahan, wag mong kalimutan, bukas ang pintuan namin para sa'yo. Sandaling nanahimik si Mateo. Nilunok niya ang natitirang hiya. Sa wakas, buong loob niyang tinanggap ang alok ng matanda. Bilang kapalit ng paninirahan sa kanilang pamilya, masikap siyang tumulong sa mga gawaing bahay at sa pagpapanday ni Mang Tano. Unti-unti, natutunan niyang magising na may direksyon ang bawat araw. Sa tunog ng martilyo at bakal, sa payak na gawain ng tahanan, unti-unting nabuo ang isang buhay na matagal niya nang inakala na hindi na muling darating. Habang lumilipas sa mga linggo, hanggang sa naging ilang buwan na ang pananatili sa bayan, may isang bagay na hindi nakaligtas sa pansin. Bagamat kilala sa Pilipinas ang pagiging relihiyoso, wala siyang nakita sa bayang ito. Walang kapilya, walang krus, at wala ring nagdarasal sa lugar. Gayunpaman, kakaiba ang mga tao. Nanatili silang magalang, masiyahin, at palaging may ngiting handog sa tuwing siya'y makakasalubong. Hanggang sa hindi na malaya ni Mateo, siya na mismo ang gumaya sa kanilang gawi. Bagamat umaga, binabati niya ang sinumang madadaanan, at bawat pagbating iyon may kasamang ngiting tunay, hindi pilit. Napansin din niya ang mga kalsada ay palaging malinis, walang pulube sa mga gilid, walang kapitbahay na nag-aaway, at higit sa lahat, ni isang krimen, wala siyang nabalitaan sa loob ng ilang buwan na paninirahan sa lugar. Walang takot sa gabi, walang pangamba sa umaga,
Tahimik niyang naisip. Ayos lang kung walang mga simbahan dito. Kung ang kapalit naman ay kabutihan ng mga tao, mas mabuti na to. Kaysa sa lugar na puno ng pagdarasal pero yung ugali ng mga tao, mas basahol pa sa halimaw. Ngunit kahit ganito, kahit gaano kakontento si Mateo sa kinaroroonan, hindi niya maiwasan. May mali. May nagbabadyang panganib sa lugar. Isang gabi sa hindi malamang dahilan, hindi makatulog ng maayos si Mateo. Maya't maya siyang nagigising. Sinasabi ng katawan na wag munang matulog dahil may kailangan siyang malaman. Nakarinig ng mga yabag sa labas ang binata. Taliwas sa normal na pag-iwas sa gulo. Sinundan niya kung saan nagmula ang mga ingay. Habang bumababa ng marahan, napansin niya na wala ang pamilya sa loob. Doon na siya nag-alala. Lumabas upang alamin kung saan sila nagtungo. Baka napano na sila. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginawa. Marahil kutob. Nag-aalala sa pamilyang kumupkup sa kanya o iba pang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng palihim sa dilim ng paligid, na tanging ang buwan lamang ang nagbibigay liwanag, doon niya nakita ang isang bagay na imposible. Merong grupo ng mga tao sa bandang unahan, habang siya ay nakatago sa mga halaman. Ang mga taong ito, unti-unting nagbabago ng anyo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Gustuin man niyang umalis. Tila napako ang mga paa sa sahig. Ang katawan ay nanigas sa matinding takot. Kitang-kita ng dalawang mga mata. Ang mga mata na ito ay unti-unting naging matingkad na pula. Kitang-kita lalo na sa dilim ng paligid. Ang mga kuko ay napakahaba. Halos kalahati na ng kanilang braso. Ang mga bunganga, lumaki at humaba. Naglabas ng napakatalim na ngipin na hindi na pang tao at ang mga balat. Biglang lumabas ang mga itim na balahibo habang may itim na likidong lumalabas na tila balangis. Nagiiwan ng marka kung saan man sila dadaan. Napatakip kagad ng ilong si Mateo. Bagamat may distansya ang mga ito sa kanya, tumatagos pa rin ang napakabahong amoy. Tila nabubulok na laman ng tao. Mga aswang. Ngunit hindi sila pumapatay ng tao. Sa halip nakita niyang may hinahabol silang hayop. Isang dambuhalang baboy ramo na tila sinapian ng itim na usok. Nang mapatay ito, sinambit nila ang isang orasyon at saka sinunog ang katawan. Hindi lahat ng halimaw ay masama. Napatras si Mateo. Halos mapatalon sa gulat nang marinig ang boses sa likuran. Kagad siyang lumingon at nakita si Luna. Huwag mo nang subukan pang magmaang-maangan. Hindi ka marunong magsinungaling. Kitang-kita ko sa mukha mo ang takot at pagtataka. Bago pa man makapagsalita si Mateo, biglang may kumaluskos sa likuran. Mula sa dilim, unti-unting sumulpot si Lamang Tano at Aling Des. Ang anyo, katulad ni Luna, hindi lubos na tao. Ngunit hindi rin ganap na limaw katulad ng mga una nitong nakita. Tila naudlot ang pagbabago ng anyo. Wari napigilan sa kalagitnaan ng paghuhubog ng katawang aswang. Ang mga kuko ni Mang Tano ay humaba at tila naliliwanagan ng buwan. Ang mga mata ni Aling Des, maputlang dilaw. Mga ngipin ay bahagyang nakausli. Hindi sapat upang takutin ng binata, ngunit sapat upang ipaalala ang kanilang itsura. Bagamat nakikilala pa rin, ang kanilang anyo ay may bahid na ng halimaw. Ito ang mas nakakapangilabot. Bigla nilang kinuha ang magkabilang braso ni Mateo. Malakas ang pagkakahawak. Hindi marahas, ngunit walang puwang upang tumutol. Sapilitan siyang kinaladkad pabalik sa direksyon ng tahanan. Ang mga paa niya ang kumikiskis sa lupa habang tinatangay siya ng takot sa kalituan. Hindi ka na lang sana lumabas ng bahay, Mateo.
Nang sandaling yun, wala nang nagawa ang binata kung hindi ang sumunod. Mabilis ang tibok ng puso at sa bawat takbang, tila papalapit na sa kanyang wakas na matagal niya nang kinakatakutan. Ito na ba ang katapusan? Kung yun man ang kahihinatnan, may kakaibang katahimikan o ginhawa ang bumalot sa isipan. Sa kabila ng takot, hindi maikakaila ang pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaranas siya ng buhay na payapa. May kabuluhan at may mga taong tumatanggap sa kanya ng walang panghusga. Kung mamamatay man siya sa gabing yun, mamamatay siyang may alaala ng ilang buwang naging tunay siyang masaya. At sa mundo na yun, sapat na upang hindi siya magsisi. Sa loob ng tahanan naupo si Mateo sa lumang silya habang sila ni Mang Tano at Aling Des nakatayo sa harapan. Habang si Luna naman ay nakatayo sa tabi. Tahimik ngunit ang mga mata ay nakatingin. Kitang-kita ang pangamba. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ipapaliwanag namin sa iyo ang lihim ng bayang ito. Ang lugar na ito ay kanlungan ng mga aswang na tumalikod sa pagpatay ng mga tao. Kumakain kami ng mga hayop, ng masamang espiritu, at mga nilalang na nagdudulot ng salot sa lipunan. Kapalit ng lihim na ito, kapayapaan ng bayan namin, kapayapaan ng aming pamumuhay. Wika ni Mang Tano. Tumango si Mateo. Bagamat hindi pa rin siya makapaniwala sa mga naririnig, unti-unti niya itong naunawaan. Ang mga nilalang na minsan niyang inakala na mga halimaw, may sariling moralidad. May mga panuntunang sinusunod at higit sa lahat, may halimaw na hangarin, hindi basta kumikitil o naninira ng buhay ng tao. Ngunit kasunod ng kanilang pagpapaliwanag, isang babala. Kaso kailangan mong magpanggap, iho. Sa oras na may dumating na mga tagalabas, kailangan makita nila na isa ka rin sa amin, pati na rin sa iyong kaligtasan. Bagamat hindi kami kumakain ng tao, hindi may kakaila na higit na malayo ang agwat ng aming kakayahan kumpara sa mortal na katulad mo. Ano pong ibig niyong sabihin mga tagalabas? Dayo ko eh. Hindi niyo nga po ko kakilala. Pero naging mabuti kayo sa akin. Hindi kami ang kalaban, Mateo. Ang mga tagalabas mismo ang problema. Naalala mo nung una tayong nagkita, binalaan kita na hindi ligtas sa labas. Oo, naalala ko. Pero ano pong ibig mong sabihin? May isang grupo ng mga nanguhuli. Wala silang pakialam kung mabuti o masama. Para sa kanila, lahat ng aswang ay isang kasalanan, isang pagkakamali ng mundo na dapat burahin sa lupa. Kahit na tao ka, kagad ka nilang huhusgahan. Kahit wala silang pruweba o kahit man patunayan mong tao ka, wala silang pakialam. Kumirot ang puso ni Mateo. Naalala niya ang mga naranasan nung kabataan. Ang 20 taong ninakaw sa kanya upang pagbayaran ang kasalanang hindi niya ginawa. Sumingit si Aling Des. Banayad ang tinig. Oo, iho. Ito ay para sa ikabubuti mo. Wika ni Aling Des. Habang marahang hinahaplos ang mga peklat sa mukha ng binata. Hindi bilang pagsusuri, kundi bilang isang ina na nag-aalala. Sa kilos na ito, tila pinapahiwatig niya, maaari namang itago ang tunay na kaanyuan ni Mateo. At doon niya napagtanto ang isang bagay na matagal niya nang hindi namamalayan sa ilang buwan na paninirahan sa lugar, kasama ang pamilyang kumupkop at tumanggap sa kanya. Tila nakalimutan niya ang mga peklat, ang mga pilat at pagdidisporga ng kanyang katawan. Ganito kalalim ang pagtanggap at pagmamahal na ibinigay sa kanya. Umabot na sa puntong hindi niya na nakita ang sarili bilang isang taong may kapansanan, kundi isang tao na may lugar na tinatawag na tahanan. Nang gabing yun, dumating ang mga nanguhuli sa aswang.
Napansin ng binata na tila nagbago ang kulay ng paligid. Ang kaninang puti na may halong dilaw na buwan, ngayon ay naging pula. Ang bagong kulay na ito, hindi nagbibigay liwanag, kundi tila nagbabadya ng panganib sa buong bayan. Isang grupo ng mga hindi pamilyar na tao ang unti-unting pumasok sa lugar. Sa bawat hakbang ng mga bisig ng tila isang pare at mga kasama nito, nasusunog ang mga bahay at ang mga bata ay tumatakas, sumisigaw ng takot. Kagad nag-anyong aswang sila Luna, Mang Tano at Aling Tess. Lumabas upang labanan ang mga taong ginugulo ang payapa nilang bayan. Sinabihan nila Luna ang binata na magtago at kaya naman nila ang mga mortal sa labas. Ngunit habang nakadungaw ang binata sa labas, kahit tunay ngang malakas sa mga ito, hindi nila inaasahan na may bagong pakulo ang mga nanguhuli. Ang pare ay may dalang albularyo, gamit ng mga orasyon, mga anting-anting at mga mutya na ibinahagi niya sa mga kasama. Madali nilang nadakip ang mga aswang. Lumabas si Mateo nang makita nito kung paanong nadakip si Luna. Tila isang orasyon, isang liwanag, isang maiwagang tali ang tuluyang nakahuli sa dalaga. Bago pa man makakilo sila Mang Tano at Aling Des, kagad din silang nadakip. Parehong orasyon, parehong liwanag at parehong tali ang ginamit upang madakip ang pamilya. Kasama na rin ang ilang pang residente ng bayan. Si Mateo ay nakatayo sa gitna ng daan. Ang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang alaala ng kulungan at mga sakit na pinagdaanan ay muling nanumbalik. Nakagapos ang mga nahuli, isinilid sa sakayan at tila nagmamadali ang grupo. Mukhang iba ang tunay na hangarin sa mga nahuli. Kung ano man ito, siguradong hindi maganda. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mateo si Luna. Nakatitig sa kanya. Bagamat hindi nagsasalita, ang mga mata nito ay puno ng takot. Tila ba nagmamakaawa at humingi ng tulong. Kahit na hindi nito alam kung paano sila matutulungan ng isang mortal. Si Mateo, bagamat hindi sigurado sa gagawin, buong tapang siyang humakbang pasulong at sinugod ang grupo. Bagamat mag-isa, hindi hamak na mas malaki ang pangangatawan ni Mateo. Mas matigas, mas malakas. Dagdag pa ang damdamin nito na handang gawin ang lahat. Mailigtas ang pamilya na kumupkup sa kanya. Ginamit nito ang lakas ng mga braso, bilis ng mga binte at talino ng utak upang ubusin ang grupo. Isa-isa niyang napatumba ang mga ito. Ang mga paring namumuno, kagad ding napatumba. Ang albularyo naman, dali-daling inilabas ang mga orasyon at baston. Kaso nga lang, hindi gumana ang mga ito. Ang mga anting-anting, mutya at iba pang dala ng grupo kay Mateo dahil hindi tulad ng bayan, hindi siya aswang. Sa labis na galit at pagmamahal sa bagong pamilya, nabigyan ng kakaibang lakas ang binata. Hindi ko man nailigtas ang kapatid kong Silis. Hindi ko hahayaan at hindi ako papayag na maging ang bago kong pamilya mawawala sa akin ang ganun-ganun lang. Wika ni Mateo sa sarili. Isang mortal, laban sa iba pang mortal. Matagumpay niyang napatumba ang mga kalaban at napalaya ang mga kababayan. Anong pwede nating gawin sa mga ito, Tano? Pagkising nila siguradong hindi titigil ang mga yan. Lalo na ngayon, may kasama na silang albularyo. Sumang-ayon ang mga residente. Bagamat ayaw nilang saktan ng mga tao, hindi sila papayag. Nagambalain pa ng mga ito ang tahimik na buhay. Huwag niyo na pong problemahin. Kami na po ang bahala sa kanila. Wika ng residente sa pamilya. Isa-isa nilang kinuha ang bawat miyembro ng grupo. Marami na kayong natulong lalo na ang kasama nyo. Bilang pagtanaw ng utang na loob, kami na ang bahalang mag-isip kung ano man ang dapat gawin sa mga perwisyong to. Pagpapaliwanag ng isa pa,
sabay kindat sa pamilya. Bagamat hindi nila alam kung anong binabalak ng mga ito, nagtitiwala sila na hindi na mauulit muli ang ganitong kaganapan sa bayan. Pagkatapos ng laban, duguan at sugatan si Mateo, ngunit buhay. Ligtas ang pamilya. Ang bayan ay nanatiling tahimik. Si Mateo, bagamat hindi man aswang, alam niya sa kanyang puso't isipan na dito siya nabibilang. Labis ang pagpapasalamat ng pamilya sa binata sa pagligtas sa kanila. Agad itong umuwi upang gamutin ang mga sugat. Bumalik na rin ang katahimikan. Ang bayan ay nanatiling lihim. Ang grupong nanggulo sa kanila ay hindi na rin babalik pa. Si Mateo, piniling manatili hindi bilang aswang, kundi parang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi man sinuwerte si Mateo sa mundong ginagalawan ng mga tao, sa wakas ay natagpuan niya ang buhay na matagal nang pinagkait sa kanya ng kapalaran. Sa bagong pamilyang yumakap ng walang takot at panghusga, natutunan niyang muling tumawa, umasa at magmahal. Doon niya naranasan ang katahimikan at kagalakang hindi niya kailanman natikman noon. At sa unang pagkakataon, naging buo at kontento ang puso sa piling ng mga aswang. Hanggang ngayon, paminsan-minsan may lumalaganap na istorya, isang lalaki na may pilat na nagbabantay sa daanan patungo sa isang bayan na hindi nakikita ng mga taong masama. Isang bayan na hindi tao ang mga residente na mas kilala sa katawagan ng mga aswang. Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pang kalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo, let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan, kung pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo.
Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka, kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang, kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka, kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers. Congratulations sa mga Facebook winners natin, yung mga sumali sa ating palaro. Nanalo ka